Hello, for today's video ay gagawa po ako ng 798 sliding window, yung wala pong hamba. Kaya sana samahan niyo po ako. Medyo matagal po akong nakapag-upload kasi medyo naging busy lang, pero ngayon ayos ko na po ang schedule ko. Kaya sana po sa mga nag-aantabay ng aking video ay samahan nyo pa rin po ako, at asahan nyo po na tuloy-tuloy na po ang paggawa ko ng mga bagong video. So tulad nga po ng sinabi ko, gagawa po ako ng 798 sliding window. So ito po ang aking mga gagamitin sa paggawa ng 798 sliding window. So yan po, pinutol ko na ang 798 double jump. So eksakto na po yan, naka ready na po yan, 2 piraso po yan. Yan po ang 798 double jump. Next po ay ang nakikita nyo ay ang 798 double seal. So next po ay ang 798 double head. At syempre kailangan din po natin ng 798 interlocker. Ito po ang gagamitin sa mga panel. Yung kanina pong nauna ay sa mga perimeter po yun ginagamit. Next po ay ang 798 lock style. So yan po ang 798 lock style. Next, yan po ang 798 top bottom rail. So hindi kagaya ng traditional, ang 798 sliding window ay isa lang po ang ginagamit sa taas at saka sa baba. Ang tawag po dyan ay 798 top bottom rail. So next po ang mga accessories. Yan po ang tinatawag na 4 kinds. So yan po ay para sa lock style. Yung isa po na isang butas ay sa taas po nilalagay, at yung may 2 butas naman po ay sa baba, yung lalagyan ng gulong. So hindi po kayo dyan maaring magkamali. Next po ay ang, kung meron po ang para sa lock style, meron din po ang para sa interlocker. So yan po ang nilalagay sa interlocker. Tulad nung kanina, yung isang butas ay sa taas at yung may 2 butas ay sa baba po ng interlocker. Syempre gagamit din po tayo ng 798 roller. Yan po, mas maliit kaysa doon po sa traditional na sliding window. Next ay ang 798 center lock. So yan na po ang pinaka-lock nya. Yung iba ginagamitan pa rin ng, meron naman pong flash lock number 12 ang 798. Pwede rin nyo naman pong gamitin kung gusto nyo pong lagyan. Kung hindi naman, okay na po ang center lock. So yan po yung mga gagamitin. So umpisa na po natin. So let's go. So ngayon naman po, bago natin buuin ang perimeter frame, yan pong double jump, kailangan po muna natin lagyan ng yung vinyl jump, yung double jump. Yan po, ipasok nyo lang po. Yan, ang ginagawa ko po ay nilalagyan ko po muna yan ng vinyl bago ko butasan sa puncher. So yan, minsan masikip po talaga, kaya minsan naman maluwag po yan smooth lang, mabilis lang. Pero yung nakuha ko yatang vinyl medyo masikip, kaya
medyo matagal-tagal ipasok. So yan, tuloy-tuloy lang po. Yan, so maglagay po kayo ng space ng mga 2 inches. Huwag nyo pong isagad. Ako mga 2 inches po yung ginagawa kong kasi para hindi siya maipit ng nung double head at saka double seal. Yan, naglalagay po ako ng maglagay po kayo ng space. Huwag nyo pong isagad. So, tuloy-tuloy lang po. Dalawa po yung double jump. So, kaya dalawa po yung lalagyan natin ng vinyl. So, yan po magiging itsura. So, may space. Parehas po siyang may space ng mga 1 inch. So, next, yung isa. Lalagyan din po natin yung kapartner. So, ayan po. So sa mga bago pa lang po sa aking channel, sana po ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe kung magustuhan niyo po ang video na to, at click niyo na rin po ang notification bell para kung may i-upload po akong bagong video ay lagi po kayong updated. Paki-like na rin po at share ang video para mas marami pa po yung makapanood. So maraming salamat po sa mga nagsasubscribe. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe ay sana po ay mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat. Next po ay bubuin ko na po ang perimeter frame since nabutasan ko na po sa puncher yung 798 double jump. Hindi ko na po pinakita yung pagbutas sa puncher. So, matututunan nyo na rin po yun pagka may yung actual na po. So, yung nakikita nyo po ay may butas na po yung 798 double jump. So, bubuin ko na po siya. Ang ginagamit lang po dyan ay ang 6 by 1/2 metal screw. So, yan. So, isum ko lang po para makita nyo po. Sandlit lang ha. So, ayan po. Naka-zoom. Yung kitang-kita nyo naman. Eksaktong-eksakto lang po yan sa butas. So, yan pang kagandahan sa 798 profile kasi tumatapat lang po siya sa butas talaga. So, hindi talaga, napakadali po siyang gawin. So, yan. 6 by 1/2 lang ang ginagamit na metal screw. Ang inuna ko po pala dyan, ang double 798 double head. So, yan po ang inuna kong idugtong. So, next, yung kabilang side naman. Ganun pa rin po ang gagawin nyo. Tatapat lang din naman po yun sa butas tulad kanina. So, itutornilyo lang po yan. Basta kailangan pantay na pantay po siya. So, makikita nyo naman kung pantay. So, yan. Ipasok nyo lang po ang 6 by 1/2 metal screw. Yan. Ganyan lang po talaga yan kadali. Kaya, walang kahirap-hirap po gumawa ng 798 sliding window o door. Parehas lang naman po kasi ang ginagamit except sa
sa double seal. Ang sa door po kasi ay medyo mababa compare doon sa sliding window na medyo mataas po ang kanyang double seal tulad nung yan, mamaya makikita nyo po. So ayan, di ba, napakadali lang pong gawin. Next, idudugtong ko na po yung 798 double seal. So sa double seal naman po, dalawang butas pa rin. Yung isa po ay medyo mababa at yung isa ay medyo mataas. So ang kagandahan po dito, sakaling nagkamali po kayo magbutas sa puncher, ay magagamit niyo pa rin po yan. Kasi okay lang po na magkamali kayo, lalo't hindi po kayo sanay. Tulad ko nagkakamali rin talaga ako. So pwede nyo pa rin pong butasan ulit at yun po ay matatakpan din naman. So yan, i-connect ko na po ang 798 double seal. So yan, tuloy-tuloy lang po. Tingnan nyo po kung saan tumapat yung medyo mababang butas. Syempre doon nyo po yun i-connect yung double seal. So madali lang po talaga yan i-screw pag tapat na tapat po. Ayan. So yan, tuloy-tuloy lang po. Kung may mga tanong po pala kayo, pwede po kayong mag-comment. Tapos kung sakaling meron po kayong hindi na intindihan, ay pwede po akong gumawa ng video para sa inyong katanungan, para mas madali nyo pong maintindihan. Kasi itong ginagawa ko ay mga basic lang naman po, pero kung gusto nyong talagang detalyado ay pwede po akong gumawa ng video. Magtanong lang po kayo sa comment o kaya mag-comment lang po. So ayan, na tornilyo ko na po yung kabilang side. Next naman ay ang kabilang side po. Pwede naman pong gumamit ng 6x1 kaso medyo mahaba po kasi siya. So okay na po dito ang 6x1 half, kasi pag kinabit nyo naman po to ay ito-tornilyo nyo to sa wall. Siyempre mas mahabang tornilyo po ang gagamitin nyo. Tulad ng 6x1 yun, pwede na po yung 6x1 o kaya 6x1 half. So yan. Medyo maingay lang po talaga, pero wala po tayong magagawa kasi may mga katabi po tayong gumagawa. So ganun po talaga ang paggawa ng video. So ayan po, kailangan po nating sukatin kung tama po talaga yung ginawa. So yung sa akin ay 40 inches ang height at ang width po ay 36 inches. So check po natin kung tumugma. Isusum ko lang po. So ayan, eksakto naman po, 36, 3 feet. Next ay ang height. Ang height po ay 40 inches. So isum ko rin po. So ayan, tama naman po siya, 40 inches. So mas maganda po talaga kung
susukatin nyo po kasi minsan nagkakamali po talaga tayo. So para ngayon pa lang mare-repair nyo na po. Mas mahirap po kasi pag napansin nyo doon pa po sa site na kakabitan nyo, so mas mahirap po mag-repair doon. So kaya yan po ang kagandahan. Kaya kailangan susukatin na po ngayon pa lang. Next naman po ay bubutasan ko na po yung panel. Yan po yung lock style at saka yung interlocker. So pero bago nyo po butasan yan, kailangan ay tapat-tapat po yan. Yan po yung may ukit ay kailangan nakatapat sa goma, yung 798 vinyl. Tapos yun naman pong kabilang side, yun po ang paglalagyan ng salamin. So kailangan po ipagtapat-tapatin nyo yan para hindi po kayo magkamali. Pinakamaganda po ay lalagyan nyo po ng marka kung nasaan po yung baba o kaya kung nasaan po yung taas. Kasi pag binutasan nyo po yan sa puncher ay magkaiba po yan. Baka mailagay nyo yung dapat sa taas ang butas nailagay nyo sa baba. Yung taas po kasi ay isang butas lang po talaga yan. Kaya yung 4 kinds niya ay may isang butas din. At yung sa baba po ay 2 butas. So kasi yun po ang lalagyan ng gulong. So pag nagkamali po kayo dyan ay kailangan nyo naman magpanibagong butas. Yun nga po ang sinabi ko, ang kagandahan po sa 798 profile na to, pag nagkamali po kayo ng butas ay pwede naman po kayong magbutas ulit. So hindi naman po yun mapapansin kasi sa gilid po yun. So pero mas maganda na rin po yung sigurado kung saan po yung bubutasan natin para mas maganda po siyang tingnan at saka hindi rin po kayo mahirapan. So kailangan po talagang pagtapat-tapatin nyo yan kung nasaan yung nasa kaliwang side at kung nasaan yung nasa kanang side bago nyo po butasan sa puncher. So importante po yung markings. Kailangan lagyan nyo po ng marka kung nasaan po yung taas at nasaan po yung baba. So yan tulad ng ginawa ko po. So ngayon naman po ay nabutasan ko na po sa puncher ang 798 lock style at 798 interlocker. So bubuin ko na po siya. Yan, tulad po ng sinabi nyo, gagamit po tayo ng 4 kinds. So yan pong pinakita kong nauna ay may isang butas. So ito po ay sa taas. Sa taas po ito. So ipasok nyo lang po yung 4 kinds. Yan. Tapos yan yung para po yan sa interlocker. Isang butas lang din po. So ipasok nyo rin po yan dyan. Next ay yung 798 top bottom. So kunin nyo po yung 798 top bottom. Dahil po sa taas yan ay wala po siyang gulong. So kumuha lang po kayo ng 6x1 metal screw. Yan. Ipasok nyo lang po yan dyan. So yan, ang pinaka-guide po niya ay ang 4 kinds. So yan po, ipasok nyo lang po yung 6x1 at yan, i-screw nyo lang. So ganyan lang po yan, kadali. Pag tumugma po sa butas, madali lang po talaga yan i-screw. Pero pag lumihis, minsan talaga lumilihis din. So uulitin nyo lang po yun sa puncher. So yan, 'di ba?
na screw na agad. Next ay ang interlocker. So yung kanina ay nauna ay ang lock style. So ito naman po ay ang interlocker. So yan, kuha rin po kayo ng 6x1. Yan, at ipasok nyo din po sa butas. So yan, screw nyo lang po. So yan, tapos na. Yan po yung nasa taas. Next po ay ang sa baba naman. So yan po ay may mga dalawang butas. So dyan po ay maglalagay po tayo ng gulong. So bago nyo ilagay yung gulong, medyo luwagan nyo lang po ang gulong. Yan, luwagan nyo lang po ng konti. Kasi pag kinabit nyo po yan ay i-adjust nyo po yan doon. Dyan po yung adjustment sa gulong pag medyo tabingi. Kaya yan, konting luwag lang po. Baka malaglag naman ang screw. So yan, kuha po kayo ng top bottom. So bago nyo yan i-screw ay ilagay nyo po yung gulong. So ganyan lang po ang paglagay ng gulong. Yan, syempre lalagyan din po natin ng 4 kinds. So ang 4 kinds po niyan ay yan sa lock style may dalawang butas po. Sa baba po ay may dalawang butas ang 4 kinds. Ang lock style at interlocker parehas po may dalawang butas. So yan, ilagay nyo po muna yung gulong. Siguraduhin nyo pong nakalagay muna bago nyo i-screw. So yan, 6x1 pa rin ang gamit. Ipasok nyo po sa butas at i-screw nyo na po. Pag eksakto lang po yung pag hindi po lumihis ay madali lang po i-screw. Pero pag lumihis po ang butas ay kailangan nyo pong ulitin yan sa puncher. Kasi mahirapan po kayo nyan mag-screw. So yan po ay eksakto naman, kaya ayan, na-screw na po. So next ay ang para sa interlocker naman. So lagay nyo po ulit ang gulong. At syempre lagyan nyo po ulit ng 4 kinds na pang interlocker. So kailangan dalawang butas po yan. So ayan, dalawang butas. So ipasok nyo rin po yan. At kuha ulit kayo ng 6x1. So yan, ganyan lang po yan kadali maglagay. So ito parang ayan, medyo natatagalan po ako. So medyo lumis po yata yung butas niya sa puncher, kaya hindi ko siya ma-i-screw. So tulad ng sinabi ko ay kailangan nyo pong butasan po ulit yan sa puncher. So ayan, tanggalin ko po siya. So kailangan i-check ko ulit po sa puncher kasi hindi ko po yan ma-i-screw. So yan, tinanggal ko po muna para mabutasan ko po ulit sa puncher. So ayan na po, naayos ko na. So screw ko na ulit. Yan, ibabalik ko na po ulit yung ano ba to, interlocker. So yan, huwag kalimutan ang 4 kinds. Yan po yung sa taas.
So ipasok lang po. Yan. Tapos 6x1 metal screw ipasok lang din. So yan, okay na. Nabuo na po yung isa. Hindi pa pala ito. May isa pa. Yung sa baba. So yan yung sa baba. Again, wag pong kalilimutan ang gulong bago i-screw. So yan, medyo luwagan lang po. Yan, ilagay lang po dyan. Next, yung kabilang side naman. Yan yung 4 kinds. So may dalawang butas din para sa interlocker. Six by 1 metal screw. So ayan, okay na po yung isang panel. Yung isang panel pa. Yung pong side na yun kailangan nakatapat sa goma. Buo na rin pala yung isang panel. So ayan, ayusin lang po kung tama. So yan yung nasa taas. So yan. So yan na po. Siyempre kailangan po natin yan i-testing doon sa perimeter frame kung eksakto na po talaga siya. So kunin po yung perimeter frame. Yan yung nabuo kanina. So isusukat po natin kung tama ba at kung kasya.
Yun, kita nyo naman, nag-i-slide na. So ibig sabihin, tama po ang ginawa. Hindi siya masikip. So yung isa pa, i-testing din para sigurado. So yan, pasok agad. So eksakto. So ibig sabihin ay tama po ang mga kaltas. So ayan na po ang 798 sliding window na walang hamba. Salamin na lang po ang kulang. So sana may natutunan po kayo sa video. Salamat.